Tayo po ay dumako sa Revelation chapter 2. Ating ipagpatuloy mga kapatid yung ating series patungkol sa light, sa liwanag. At tayo po ay nasa Pergamian Church Age. Mga kapatid, at mahaba na yung tinalakay natin at tayo po ay part 8 na po sa araw na ito mga kapatid. Sa Revelation chapter 2 verse 17, at ito'y puputulin lamang po natin. Sabi po dito, He that has an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the hidden manna. Tayo po ay magsiyuko mga kapatid, at tayo ay dumulog sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. O dakilang Diyos, purihin ka sa umagang ito, sambahin ka, luwalhatiin ka sa umaging ito. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng biyaya at pagpapala mo na pinagkakaloob mo sa amin sa bawat araw, Panginoon. Kaya sa mga oras na ito, Panginoon Diyos, kami po ay nagbasa ng iyong banal na kasulatan na patungkol sa Revelation chapter 2, na nawa, Panginoon Diyos, ay higit mo pa na ipaunawa sa amin ang mga bagay ito. Bagamat, Panginoong Diyos, masasabi namin ito ay mga panahon nang nakalipas. Ito po ay nasa 300 AD, o abot sa 600 AD, Panginoong Diyos, na nangyari ang Pergamian Church Ages, ang kapanahon na ito. Ngunit kami ay nagpapasalamat, Panginoong Diyos, dahil sa mga bagay nito, marami pa rin kami natututunan sa mga nakalipas at mga bagay na naranasan ng iyong nobya, ng iyong iglesia, Panginoong Diyos. Kaya, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito. Ikaw ang higit na gumawa, ay tago mo lamang kami, Panginoon Diyos, sa iyong likod na ikaw ang mangusap, ikaw ang magministeryo sa aming kalagitnaan. At alam mo, Panginoon Diyos, ang mga lahat ng bagay sa aming buhay. Kaya kung sa aming sarili, Panginoon Diyos, kami aasa sa aming pangunawa ay hindi namin ito maintindihan. Ngunit, Panginoon, kami nagtitiwala, naniniwala, Panginoon Diyos, na walang imposible sa iyo. At ikaw, Panginoon, ang siyang bahala na gumawa sa aming buhay at ipaunawa ang mga bagay na ito. Dakilang Diyos, amin ito na ipinagpapasalamat muli ang araw na ito, at ibinabalik lamang po namin ang lahat ng kapurihan at pasasalamat, at ito'y aming hiling at dalangin sa iyong banal at mabuting pangalan lamang po, aming Panginoong Kristo. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Kayo po ay malaya ng magsiupo, mga kapatid. Ang Diyos po ang siyang magpala sa ating pagbabasa. At sabi po dito, mga kapatid, ulitin ko lamang. Thank you, Brother Wilson. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh, will I give to eat of the hidden manna. Na kung makikita ninyo, mga kapatid, pwede po ba natin makita sa Tagalog, Brother Rotsot? Sa eSword tayo pupunta. At sabi dito, mga kapatid, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Alam naman natin, mga kapatid, na tayo ay nanarito sa ating bahay-sambahan. At sabi pa nga po sa banal na kasulatan, hearing and hearing by the word of God. Na yung faith cometh by hearing and hearing. At naniniwala ako, mga kapatid, na sinasabi dito, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. At ito yung tatalakayin natin, mga kapatid. At sabi dito, ang magtagumpay ay bibigyan ko ng manang natatago. Kung sa Tagalog ay tila baga ito yung mana na lupa, treasure. Pero kung titingnan nyo po sa English, mga kapatid, balik natin sa slide natin, Barutsot, ang tinutukoy dito, sabi dito, hidden manna. At bago po natin yan talakay, mga kapatid,
ay tingnan muna natin yung mga bagay para yung mga at least mga kapatid ay ma-recall natin yung mga bagay na natalakay na natin nung nakalipas mga kapatid. Next slide, Bart Sot. Pwede bang makahingi nung remote? At tayo po ay part 8 na. Next slide. Na pwede nyo pong titlean yun, na The Hidden Manna. At Pergamus. Tayo po ay nasa Pergamian Church Age, mga kapatid. Ang ibig sabihin po ng Pergamus, kung literal po natin na titingnan, salamat ba? Ay, sabi po dito, mga kapatid, ito ay kinuha ko doon sa libro ni Bar Banham ng ating propeta. Sabi po, ang Pergamum ay ancient name na situated po ito sa Mysia. At sabi dito, in a district watered by 3 rivers, by one of which it communicated to the sea. It was described as the most illustrious city in Asia. Di ba natalakay na natin to nung una pang mga part, mga kapatid, nitong ating series. It was a city of culture with library second only to that in Alexandria. Ibig sabihin, mga kapatid, itong lugar po na Pergamum, mga kapatid, ito po ay most illustrious city sa Asia at nagagandahan yung mga building, yung lugar, mga kapatid. At masasabi dito, mga kapatid, city of culture na mga kultura at library. Na yung library, mga kapatid, ay ito po, pag sinabing library, dito po natin matatagpuan yung mga wisdom, yung mga karunungan ng tao na sabi pa dito, second only to that in Alexandria. Ibig sabihin, sa panahon po noon, mga kapatid, yung pinaka-numero 1 na merong karunungan doon sa Alexandria, at ito ay yung Pergamum, yung library niya ay second biggest sa panahon noon. Pero sabi dito, yet it was a city of great sin. Ito po ay syudad ng, pag sinabing great, dakila, di ba? Dakilang mga kasalanan given over to licentious rites of worship of Aesculapius. Na sa panahon po noon, mga kapatid, na dito ay paganong kaugalian, mga kapatid, sila po ay meron pag-worship kay Aesculapius. At ito ay tinalaki na natin na ito ay pag-worship po sa form of a living serpent. Di ba, naalala nyo, mga kapatid? Which was housed and fed in the temple. Sa panahon noon na meron silang templo na meron nakatira. Living serpent, malaking ahas, at wino-worship po nila. Dahil pinaniniwalaan nila na sa Aesculapius, mga kapatid, ito po ay God of medicine, God of health, mga kapatid, na sa Aesculapius, kung makikita nyo yung mga doktor, yung mga nila, yung logo ng mga doktor, di ba, mga kapatid, yung mga hospital, meron kayo dyan makikita ahas. Dito po ito nagmula, mga kapatid, sa mga paganong kaugalian. In this beautiful city of irrigated groves, public walks and parks, na sa lugar na ito, mga kapatid, bagamat nandun yung worship, pag-worship sa kay Aesculapius, mga kapatid, meron live a small group of dedicated believers. Dedicated. Nawa, sa panahon natin, ay maging man tayo bilang mga mananampalataya, tayo po ay dedicated believers. Sabi po nga dito, live a small group. Kung titingnan nyo dito sa ating lugar, maski man tayo, bagamat nakikita natin, sabi natin noon, napupuno na ito, di ba? Pero ito po ay matuturing pa rin na small group. Pero nawa, mga kapatid, kahit ito ay small group, dedicated believers who were not fooled by the veneer of beauty. Na hindi po malilin lang ng kagandahan. Sabi po dito, and abhorred
the satanic worship that filled the place. At next, at ang church po ng Pergamian age, mga kapatid, lasted about 300 years. From 312 AD to 600 AD. At yung mensahero po, tinalaki na natin, ito ay si Saint Martin. Pero sabi po dito mga kapatid, para masigit pa natin na maunawaan muli at maalala mga kapatid, kung paano pinili ng ating propeta Barbanham na ang mensahero dito si Saint Martin, sabi dito, using our God-given rule for choosing the messenger to each age. That is, we choose the one whose ministry most closely approximates that of the first messenger. Na yung pagbabatayan ng kada mensahero sa mga iglesia, mga kapatid, ay ito po ay ihalin tulad, approximates na sinikap ng ating kapatid, ng ating propeta na makita, malaman yung history na yung ministry niya ay closely sa first messenger. At sino po yung first messenger sa Ephesian church age? Ito po ay si Paul, si Apostol Pablo. We unhesitatingly declare the Pergamian messenger to be Martin. Martin was born in 315. In Hungary, ito po ay 315 AD. Kung titignan nyo po, yung nag-umpisa yung age, 312 AD. Pero yung mensahero po dumating, ipinanganak siya, 315. However, his life work was in France, where he labored in and around Tours as a bishop. At si Saint Martin, mga kapatid, he died in 399 AD. Pero namatay si Saint Martin mga 399, pero yung Pergamian church age, ito po ay naglast hanggang 606 AD, mga kapatid. Ito yung main text natin. To him that overcometh will I give to eat of the hidden manna. At sa unahan, he that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. At kung titingnan natin, sabi dito mga kapatid, the Spirit gives the word. Na kung titingnan nyo, yung Espiritu ang siya nagbigay ng salita at He has the truth for each age. Sa lahat ng kapanahunan, mga kapatid, umpisa sa Ephesians, Smyrna at dito sa Pergamos, mga kapatid, He has the truth for each age. Na yung Espiritu na ito, mga kapatid, ang siya nagbigay ng mensahe, ng salita para sa mga mensahero, mga kapatid. Each age has had its own elect. At sa lahat ng kapanahunan, mga kapatid, dito sa age na ito, ay mayroon mga elected and elect group na nakikinig ng salita ng Diyos. Na kung titingnan nyo doon sa Ephesians, meron doon mga elected na mga lingkod sa Smyrna at maging man dito sa Pergamum ay may mga elected na silang ahawak sa sampalataya sa salita ng Diyos and receive it, proving they had the seed in them. At pag ito'y tinanggap nila, mga kapatid, na ito ay magpapatunay na meron silang binhi sa kanila, mga kapatid. Amen? At nawa, mga kapatid, sa bawat kapanahunan, maging man sa panahon natin Laodicea, nawa ay meron tayong nakuha na mensahe para sa atin. At itong mensahe nito, mga kapatid, nakita natin na yun, meron dito na hold the doctrine of Nicolaitans, hold the doctrine of Balaam. Pero sabi sa verse 16, repent, or else I will come unto thee quickly and will fight against them with the sword of my mouth. Sa pagpapatuloy, mga kapatid,
Sa John chapter 8, verse 47, He that is of God, heareth God's words. Nakita natin dito, mga kapatid, He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. At paano tayo masasabi natin na tayo po ay nakikinig sa salita ng Diyos? Nakikinig sa mensahe. He that is of God, heareth God's word. Na masasabi po natin, tayo'y mapapanatag na tayo'y nasa Diyos, sa salita ng Diyos, kung dinirinig po natin ang salita ng Diyos. Pinapahalagahan po natin ang salita ng Diyos. At pag alam natin na meron, ngayon, halimbawa, Merkulis, Linggo, may gawain, ganun na lamang yung pagnanasa natin na mapakinggan ang salita ng Diyos, na hindi natin mapalampas yung mensahe. At sabi dito, Ye therefore hear them not, because ye are not of God. Kaya nawa mga kapatid, tayo po ay nandito sa loob ng bahay-sambahan. Nawa wala dito na meron lagay sa kanilang puso, nandito na sa bahay-sambahan, pero hindi natutuwa sa salita ng Diyos. O kaya naman, hindi natutuwa doon sa tuwa tayo. Ano ba yan? Bilot-bilot naman. Tapos maya-maya niyan, ako na naman patatamaan yan. Pero hindi natin naunawaan na ang Diyos ang may nais noon na mapakinggan natin ang mga bagay na yon. Nating napapakinggan. Sabi dito, He that is of God, heareth God's word. Sila na nasa Diyos ay nakikinig sa salita ng Diyos. Amen? Kaya nawa mga kapatid, bilang tayo'y elect, tayo po ay higit pa na mas mananatili sa salita ng Diyos. Na kahit anong mangyari, pagsubok man, kahirapan, pinansyal, ay hindi ito magiging rason para tayo po ay mahiwalay sa salita ng Diyos. Maging man, yung mga bagay na kagustuhan natin sa ating laman, nawa mga kapatid, mas higit natin na pahalagahan yung salita ng Diyos. Marami sa atin, nakakalungkot, mga nakaraan, di ba patuloy natin napapakinggan, may mga kabataan na tila baga hindi natutuwa sa salita ng Diyos. At ganun na lamang yung pagpapasipara na alam nila may gawain, pero mas iniintindi natin yung kahinaan natin. Nawa mga kapatid, maintindihan natin sa araw na ito, kahit ito man lang, ng salita ito, He that is of God, heareth God's word. Kaya paano tayo mga kapatid masasabi natin na tayo may pananampalataya? Alam niyo po ba mga kapatid, dito naalala ko sa Facebook. Sino po ba dito nagpe-Facebook? Halos lahat po ba? Parang hindi ko nakita yun. Yung iba. Napakinggan niyo po yung tanong ko. Sino po dito nagpe-Facebook? Halos lahat naman po tayo, di ba? Nagpe-Facebook. Si Carl, di pa. Nagpe-Facebook ka na, Carl? Alam niyo po ba, nung mga nakaraan, meron akong nakita sa Facebook picture. At ayos yung picture. Yung picture po ay picture po nung simbahan doon sa Nabwa. Sabi ko nga, ay inisip ko, parang itong picture na to, doon to sa pisto ni Barba Dante nakaupo. Pinicturan po. Nakita niyo po yan? Yung picture po may nakalagay, hindi ako palaging nagsisimba, pero meron akong pananampalataya. Meron doon yung picture po ay nilagyan ng text, ng caption, hindi ako palaging nagsisimba, pero meron akong pananampalataya. Naintindihan niyo po ba mga kapatid? Paano natin masasabi na meron tayong pananampalataya kung hindi po tayo palaging nakikinig ng salita ng Diyos? Sabi po sa banal na kasulatan, nasabi ko na kanina, faith cometh by
hearing and hearing by the Word of God. Kaya nawa mga kapatid, sa ating mga pagdalo, pagparito sa bahay-sambahan, nasusukat po yung pananampalataya natin. Sana walang ganito na sa mga araw na daraan, kahit hindi yun simbahan na nakalagay, nawawala akong makitang kabataan na nag-post, hindi ako palagi nagsisimba, pero may pananampalataya ako. Mga kapatid, he that is of God, heareth God's word. At sino man po na mananampalataya, tinawag ng Diyos, sila po ay palaging nakikinig ng salita ng Panginoon. Sila ay laging natutuwa. Bagamat minsan may kahinaan talaga, di ba? Minsan naranasan natin linggo ng umaga. Noong mga nakarang araw, ang aga-agang nagising. Pag sinabing swimming, outing, di ba? Hindi naman maaga. Palagi, pero pag outing, swimming, maaga. At kung ano-ano pang activity, pero pagdating nung linggo, alam naman na gawain, pero parang mabigat yung katawan. Nawa mga kapatid, mas higit natin na makita kagiliwan yung salita ng Diyos sa ating buhay. Kung ayaw natin matawag tayo, ye therefore hear them not, because ye are not of God. Ang isang lingkod ng Diyos, ang isang mananampalataya, palagi itong natutuwa sa salita ng Diyos. He that is of God, heareth God's word. At ang isang mananampalataya, ayaw na ayaw nito na may napapalampas na mensahe ng Panginoon. Amen? Sa pagpapatuloy mga kapatid, sabi dito sa John chapter 6 verse 45, it is written in the prophets, and they shall be all taught of God, na sino man po na tinuturuan ng salita ng Diyos, every man therefore that hath heard, na ang bawat tao, mananampalataya mga kapatid, therefore that hath heard, na nakapakinig, at siya'y natuto, hath learned of the Father, cometh unto me. Ito po ay palaging lumalapit sa ating Panginoong Hesus. Amen? Ang may sabi po nito ang ating Panginoong Hesus. At kung inyong maalala mga kapatid, nung part 7 po natin ay tinalakay natin patungkol doon sa mga tao na nakikinig ng warning. At kung titingnan nyo mga kapatid, sabi po dito sa verse 4, doon na namang sa highlights, then whosoever heareth the sound of the trumpet and taketh not warning, if the sword come and take him away, his blood shall be upon his own head. Ito po ay, kung titingnan nyo sa panahon ng Israel, ito po ay tila baga literal, na pag nakarinig sila ng trumpeta, sound of warning, pero hindi sila nakinig sa sound of warning na yon, kung ang tabakman, if the sword come and take him away, his blood shall be upon his own head. Ito po ay tinalakay natin nung nakaraan, mga kapatid, na yung may pananagutan noon dahil hindi natin tinake heed o pinakinggan yung salita ng Diyos na i-warning sa atin, his blood shall be upon his own head. But he that taketh warning shall deliver his soul. Na siya ay magliligtas ng kanyang kaluluwa. Na siyang nakikinig ng warning. Kaya nawa mga kapatid, bilang tayo yung mga mananampalataya, nakikinig tayo sa salita ng Diyos. Nakikinig tayo sa mga minister ng Diyos. At babalikan natin mga kapatid, to him that overcometh will I give to eat of the hidden
mana. Na sino man raw po na magtagumpay ay bibigyan ng ating Panginoon, will I give to eat, pakakainin of the hidden manna. At kung titingnan nyo mga kapatid, tingnan natin yung ibinahagi ng ating propeta. Sabi dito, I will give him the hidden manna. We all know that the manna was angels' food. Sino po ba nakakaalam na nito? Na yung manna po pala ay angels' food. Nung mabasa ko to, sabi ko, bulay-bulay ko, angels' food. Kumakain pala yung mga anghel. Napaisip ba kayo, no, mga kapatid? Isip ako, kaya kumakain pala ang mga anghel. At habang nagbubulay-bulay mga kapatid, isinerch ko, meron bang scripture? At sabi po sa Psalms chapter 78, 23 to 25, sabi dito, though he had commanded the clouds from above and opened the doors of heaven, na kung titignan nyo mga kapatid, meron pala pintuan. Open the doors of heaven. Nawa ay makita natin ito na paglalarawan, mga kapatid, na binuksan ng Diyos ang pintuan ng kalangitan and had rained down manna upon them to eat and had given them of the corn of heaven. Na yung manna po pala, mga kapatid, ito'y tinatawag rin na corn of heaven. At sa verse 25, man did eat angels' food. Dito pala kinuha ng ating kapatid, ng ating propeta, na yung angels' food. He sent them meat to the pool. At babalikan natin, we all know that the manna was angel food. It was what God sent down upon the grass for Israel at the time of their wanderings. Dan, nung panahon po ng Israel po, mga kapatid, kung inyong maalala, at kung titingnan natin ang banal na kasulatan, nung panahon po ng Israel, nang sila po ay nasa pa-Ehipto, sila Abraham, sila Jacob, mga kapatid, sila Jacob, kasama yung kanyang mga anak, sila po ay dinala doon ni Joseph. Naging maganda yung buhay po nila, yung mga unang taon. At mababasa natin sa banal na kasulatan, mga kapatid, lumipas ang maraming mga taon, meron pong Pharaoh na dumating na hindi nakakakilala kay Joseph. Alam niyo po ba yon, mga kapatid, yung kwento? At hindi nito nakikilala si Joseph. At nung panahon na yun, rumarami yung bayan ng Israel. Hanggang sa natatakot na po yung Pharaoh na baka mag-aklas yung mga Israelita at sila po ay sakupin na. Ganun po yung pag-aalala ng Pharaoh dahil yung mga Israelita ang bilis rumami kaysa sa kanila. At nung panahon po yung mga kapatid, nung ang Israel ay nakita na ganito ang kalagayan, nung yung Pharaoh ay pinagbuhatan sila ng kamay. Ginawa silang alipin sa Ehipto, mga kapatid, at yung bayan ng Israel, sa madaling salita, ay naligalig na, nabagabag, at sila ay palagi ang umiiyak. At meron pa nga ako napakinggan na pangangaral, sabi dito, hanggang yung mga Israel ay pinagtatrabaho, ginawa silang slaves, hanggang sa yung kanilang pagtatrabaho, pag uwi nila, hindi na sila nakakapanalangin. Dahil sa sobrang pagod na, ganon yung pagkaalipin ng Israel. At hanggang sa manalangin sila sa Diyos, humibig sila, tumangi sila, na sila po ay palayain. At alam niyo po ba, yung bayan ng Israel, mga kapatid, ay isinugo ng Panginoong Diyos si Moses.
para po sila ay palayain. At sabi dito, it was what God sent down upon the grass of Israel at the time of their wanderings. Hanggang sa ang bayan ng Israel po, maraming nangyari. Nagpasapit ang Panginoong Diyos ng mga salot para sa Ehipto, para palabasin ang Israel, hanggang sa makalaya ang Israel, at ang Israel po ay naglakbay na po, palabas na po ng Ehipto. Nung sila po ay makalabas na, after 2 months and 15 days, naroon na, naramdaman na yung murmurings ng Israel. Bakit? Sa loob po ng 2 months and 15 days, sagana pa sila. Yung mga baon-baon ata nila, paglabas sa Israel, dala pa nila yung pinagmamalaki nilang mga spices, yung mga sibuyas. Dala pa nila yung mga karne, yung mga hayop, yung mga kambing, yung mga tupa, yung mga baka. Marami pa sila, mga kapatid, na mga daladalahin, mga pagkain na makukonsume. Pero pagdating po nung 2 months and 15 days, pagdating po doon sa 15 days, doon na po nagmurmur yung bayan ng Israel. Pwede po natin tingnan, mga kapatid, Exodus chapter 16. Sa Isord, Baratsot, tingnan natin sa Exodus chapter 16. Verse 1. Pakita natin, Baratsot. At sabi dito, and they took their journey from Elim, and all the congregation of the children of Israel came unto the wilderness of Sin, which is between Elim and Sinai, on the 15th day. Pwede ba natin, Baratsot, sa Isord na lang para makita natin yung mga iba pang mga verses. Kasi parang dadaanan lang natin ito. Na sa madaling salita, mga kapatid, sa loob ng 2 buwan at 15 days, mga kapatid, dito na nag-umpisa. Sabi dito, on the 15th day of the 2nd month, after their departing, I'm sorry, ito pala ay 15 day on the 2nd month, ibig sabihin 1 month in 15 day. I-correct lang po natin, mga kapatid, na doon raw sa ikalawang buwan, sa ika-15 day, after departing out of the land of Egypt, verse 2, and the whole congregation of the children of Israel murmured against Moses and Aaron in the wilderness. At sa verse 3, and the children of Israel said unto them, would to God we have died by the hand of the Lord in the land of Egypt, when we sat by the flesh pots, and when we did eat bread to the full, for ye have brought us forth into this wilderness to kill this whole assembly with hunger. Na yung murmurings po ng mga Israelita, mas gugustuhin pa nila na sila po ay nandoon sa Ehipto. Dahil doon naalala nila maraming mga karne, meron mga tinapay na nabubusog sila, bagamat nasa pagkaalipin sila, mga kapatid. Tingnan nyo yung kalagayan ng tao. Pag yung sikmura na, yung mga pangangailangan na. Di ba? Minsan, naaalala natin yung mga bagay na nakalipas. At ganito po yung naranasan ng mga Israelita na naroon, naisip nila mas maganda sana yung kalagayan nila. Sabi dito, ye have brought us forth into the wilderness to kill this whole assembly with hunger. Sila po ay gutom na. Pero dahil sa ang Diyos ay mabuting Diyos, siya yung naglabas sa bayan ng Israel, mga kapatid, sa pagkakaalipin, obligado ang Diyos na siya yung magpupubahid po sa bayan ng Israel.
Minsan makikita natin ito sa ating mga mananampalataya. Nung ang bayan ng Israel po, mga kapatid, ay pinalabas ng Diyos sa Ehipto, hindi nila alam kung ano yung lalakbayin nila. Akala nila madaling paglalakbay lang. Pero alam niyo po ba, sabi dito sa banal na kasulatan, ang Israel po ay naglakbay ng ilang years. 40 years. At dito sa ikalawang buwan, mga kapatid, ika-15 days, nagutom na yung Israelita. Dahil ang Diyos ang tumawag sa kanila, sabi nga po sa mga pangangaral, meron akong mga napapakinggan na mga pastor, kapag ang denomination raw ay tumawag, obligado ang denomination, sila yung baback up doon sa church na yon. Kung ang tao ang tumawag, obligado yung tao. Siya yung baback up. At sa kalagayan po ng Israel, ang Diyos ang tumawag sa kanila palabas. Ang Diyos ang bahala na magbaback up sa kanila, magprovide ng kanilang mga pangangailangan. Kaya sa madaling salita po, mga kapatid, nag-provide ang Diyos ng makakain sa bayan ng Israel. At ito po yung itaas natin, Bar Otsot. Hinay-hinay lang. Sabi dito sa verse 4, Then said the Lord unto Moses, Behold, I will rain bread from heaven for you, and the people shall go out and gather a certain rate every day. Take note, mga kapatid, that I may prove them whether they will walk in my law or no. Na ang Diyos ay nag-provide para rin sila po ay ma-prove, masubok yung bayan ng Israel. At taas pa, Bar Otsot. And it shall come to pass that on the 6th day they shall prepare which they bring in, and it shall be twice as much as they gather daily. Alam natin yung nangyari po, mga kapatid, na yung ang bayan ng Israel po ay bigyan na ng Diyos ng mana. Kailangan nila na bawat araw po ay pupulot sila, lalabas sila sa kanilang mga tolda at mamumulot po ng mana. Pwede natin ibalik Bar Otsot sa slide para makita natin yung sa slide. Sabi dito, what manna looks like in taste. In the house of Israel, doon sa Exodus chapter 16, verse 31, mga kapatid, in the house of Israel called the name thereof manna. It was like coriander seed, white, and the taste of it was like wafers made with honey. At sa Numbers 11, and the manna was as coriander seed, and the color thereof as of the color of bdellium. Ito po yung itsura. Yung coriander po, mga kapatid, nakikita naman natin, ay tila baga mga buto-buto. Kung sa Tagalog ay kulantro. Kulantro. Ganon, mga kapatid. At yung bdellium naman, kung makikita nyo mga kapatid yung itsura niya, tila siya bato na transparent. At kaya yung itsura po ng mana ay ganito. Na tila baga mga butil-butil na yung itsura niya ay parang transparent. At talakayan natin yung what is mana. Mana, ang ibig sabihin po, in Greek transliteration of the Hebrew, ito po ay may salita na man. Kung titignan nyo po yung root word, mga kapatid,
sa inyong e-sword, sa inyong mga Bible, mga kapatid, makikita nyo yung man. Na ang ibig sabihin po ng man sa Hebrew word, what is it? Yun po ang ibig sabihin ng mana. At pagpatuloy natin, sabi dito, it was what God sent down upon the grass for Israel at the time of their wanderings. It was perfect food. Na yung mana po, mga kapatid, ibinibigay ng Diyos na pagkain nila sa umaga at pag sa gabi naman, ibinibigay sa kanila ay karne. It was amazing how those little pellets of food keep them in perfect health. Na yung mana po ay nilalagay sila sa perpektong na kalusugan. No one got sick. It was all they needed. Tingnan nyo, napakasustansya pala nung mana na tinatanggap nila. At when the ark was made, they put some of that manna into it. Then the ark was put behind the veil, and only the high priest would dare approach unto it, and then he had to have the sacrificial blood. At mamaya ay tatalakayin na itong mga kapatid na nung ang Ark of the Covenant, mga kapatid, ay ginawa, meron doon mga nilagay, yung staff ni Aaron, at kasama po doon sa itinago doon, ipinasok doon, mga kapatid, inutos ng Diyos na maglagay doon ng mana. Well, what is the hidden manna? Na nabasa natin kanina, mga kapatid. Sa ating main text, sabi dito, to him that overcometh will I give to eat of the hidden manna. Na sa pagtatalakay natin, ipinakita ko para maintindihan natin yung mana na tinutukoy dito, ay makikita natin doon sa Old Testament na ito po ay literal na ibinigay ng Diyos na pagkain para sa mga Israelita ng panahon na sila po ay naglalakbay. At alam niyo po ba, sa loob ng 40 years, mga kapatid, araw-araw po ito na ibinibigay ng Diyos. At sa panahon na yon, mga kapatid, sabi ng Diyos, inutos sa kanila, kukuha lamang sila ng sapat sa kanila. At kapag mayroon lumabag, alam niyo po ba, yung mana, nangyayari, ito po ay nabubulok, nagiging mabaho at inuuod. Pag sila po ay kumuha ng sobra para sa kanilang pangangailangan. Ang kinakailangan po doon sa mga Israelita ay kumuha lamang sila ng sapat sa kanila. At alam niyo po ba, pag sa panahon na po ng ika-6th day, kukuha na po sila ng 2 times. Bakit? Sa panahon po ng ika-7th day, ito po ay Sabbath day ng pamamahinga, hindi po sila pupulot, kundi sa ika-6th day, ang gagawin nila ay, ang iba, ibinibake ito. Doon kayo magtataka, mga kapatid, niluluto nila ito. Pero ang Panginoon Diyos, pag siya nagpaulan nitong mana, sa mga katanghalian na ito ay nalulusaw. Pero nung ang mga Israelita, hawak na nila yung mana, niluluto pa nila ito, binibake. Na dapat pag-bake nila, nalusaw, di ba? Pero ito po ay binibake nila, mga kapatid. At para maintindihan natin, to him that overcometh will I give to eat of the hidden manna. Sila na managumpay ay aking bibigyan, pakakainin of the hidden manna. At sabi ng ating propeta sa kanyang pangaral sa Pergamum Church Age, tayo po ay kumukuha ng mga quotation dahil alam natin, mga kapatid, na yung mga bagay na ito, yung mga kapahayagan na ito, ay hindi natin ito makikita sa labas, sa mga denomination,
Kahit man sa internet, mga kapatid, bagamat nasa internet na ito, ay bihira na ito po ay kapahayagan, mga kapatid, na ibinigay ng Diyos. At mas higit natin na maintindihan ito. Well, what is the hidden manna? Meron na po ba nag-isip nito? Na yung hidden manna, siguro yung ibibigay sa kanila pagkain mismo. Literal. The manna that isn't given to all of the congregation, the revelation is poured out upon the angel of the church. The revelation of the word. See? Yung manna, mga kapatid, revelation of the word is given to the angel of that age. For it's hid from everywhere and revealed back the hidden manna to its address to the angel of the church. See, you get it. It's a little bigger revelation of what Christ is, maybe a little higher call. Ito po ay mas higit pa na revelasyon sa ating Panginoong Hesukristo. At sabi dito sa question and answer, may nagtanong kay Brother Branham at isinama niya ito sa kanyang sagot. Sabi po, in the Bible, we just come through it over there in the church ages. At dito sinagot ng ating kapatid na Jesus is the hidden manna. Christ is the church manna. Na sa panahon po natin, mga kapatid, tinapay na ating nakakain, ating pinagsasalusaluhan, ito po ang ating Panginoon, na Jesus is the hidden manna, Christ is the church manna. What is manna? Manna in the Old Testament was that what come down from heaven. Na yung sa Old Testament, yung manna po ay yung galing sa langit na ibinibigay ng Diyos every night to sustain the church in its journey. Na kaya tayo, mga kapatid, kinakailangan natin na makinig ng salita ng Diyos. Bakit? Sa ating panahon rin, tayo po ay nasa journey, mga mananampalataya, nasa paglalakbay. Ito po ay to sustain the church in its journey. Ito po ay pagkain natin sa ating paglalakbay. Kaya po pala napakahalaga, sabi ng ating Panginoon sa Matthew chapter 4 verse 4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Amen? Na kinakailangan natin sa ating journey, sa ating paglalakbay, ay meron tayo nito. Fresh. Every day. Bawat umaga. Na nakakakuha tayo, nakakapulot. At ito'y kinakailangan ng mga mananampalataya. Alam nyo, yung mga Israelita, ang maganda sa kanila, nung nagugutom sila, sila po ay dumudulog. Humihingi. Kaya lang ang hinihingi nila noon, sa panahon noon, inaapo sa pala nila si Moses at Aaron. Pero tayo, mga kapatid, tayo po ay malaya na lumapit sa ating Panginoon. Sabi nga po sa pangaral ng ating kapatid nung nakaraan, yung tabing ay nahapak. Tayo po ay malaya sa ating Panginoon na lumapit. Sa panahon ng ating pangangailangan, kapag alam natin ang Diyos ang tumawag sa atin, obligado siya na magpo-provide sa ating pangangailangan. Amen? Na katulad ng bayan ng Israel, sila ay pinalabas ng Diyos. Siya ay nag-provide sa kanilang mga pangangailangan. Tayo mga mananampalataya, mga kapatid, marami tayo na mga bagay na tinalikuran. Marami mga bagay na mga pagdidesisyon, di ba nakakatakot? Bar Wilson, mga bagay na nakakatakot minsan. Pero alam natin na ang Diyos ang tumawag sa atin. Amen? At siya yung bahala na magbibigay sa atin ng mana ng ating makakain sa bawat araw. Kaya nawa mga kapatid, hallelujah, pahalagahan natin
yung salita ng Diyos. Kahit anuman na kalagayan natin dito sa church, maging man tayo ay mananampalataya na attendee, tayo man ay mananampalataya na mayroong ministry, deacon, musicians, backup singers nasa ministry, pag confident po tayo na ang Diyos ang tumawag sa atin, confident rin po tayo bawat araw na ang Diyos ay magpo-provide sa atin. Amen? Nawa ay makita natin to, mga kapatid, na makita natin na ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman ay di nagbabagong Diyos. Na sa panahon ng Israel, sila ay lumabas, siya ang bahala sa kanila. Alam niyo po ba yung mana, nabasa natin kanina, na nilalagay sila sa perfect health, walang nagkakasakit. Napakaganda. Pero alam niyo po ba, sumapit pa rin yung panahon na yung mga Israelita, hindi natuwa na doon sa mana. Nagsawa nila sila. Palagi na lang ganito. Moses, bigyan mo kami ng karne. Binigyan sila ng Diyos. Pero alam niyo po ba, mga kapatid, mas maganda yun ibinibigay, ino-offer. To him that overcometh will I give to eat the hidden manna. At sabi dito, Jesus is the hidden manna. Meron pa nga itong mga pangangaral si Brother Branham na ang ating Panginoon sa mahabang panahon ay ito ay natago. Maski sa panahon natin, marami pa mga tao hindi nakakilala sa ating Panginoon. The hidden, siya ay natatago. Pero sa atin, mga kapatid, na tayo'y tinawag ng Diyos, salamat tayo dahil nasumpungan tayo ng ating Panginoon. Na dati-rati, ito po ay hidden sa atin. Diba? Noong mga panahon, tayo ay dating nasa Katoliko, nasa denomination, iba't ibang church ang kalagayan natin. Na masasabi natin, bagamat alam natin na si Jesus sa banal na kasulatan, pero hindi natin kilala kung ano yung pagka-Diyos niya. At dahil sa biyaya na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon, na dati natatago, hidden manna, ngayon, everyday, ito po ay yung nagsusustain na sa atin, sa ating journey, mananampalataya, sa ating pananampalataya. Amen? Hallelujah. Tingnan natin dito sa John chapter 6. Pwede natin tingnan Barotso sa eSword. Sa verse. Ano yun sa ano natin? Doon sa slide natin nakalagay John chapter 6 verse 35. Sabi ng ating Panginoon, sa kanila'y sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng kabuhayan, ang lumalapit sa akin na hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin, kailan may hindi mauuhaw. Amen? Na sino man raw po na lumalapit sa ating Panginoon na siya yung tinapay ng kabuhayan, ay hindi magugutom. Amen? At sa verse 47, sabi dito mga kapatid, verily, verily, I say unto you, he that believeth on me hath everlasting life. Sino man po na nanampalataya sa ating Panginoon ay magkakaloob ng everlasting life. At sa verse 48, I am the bread of life. Na kung makikita natin mga kapatid, yung mana po ay ito po ay tinapay na galing sa langit. At ang ating Panginoon, siya ang bread of life. Your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. Na tinalakay natin, yung mga Israelita,
Bagamat sila po ay kumakain ng mana araw-araw, maganda yung kalusugan, pero dumating ang panahon, sabi dito, your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. Pero sila po ay namatay. Pa rin, meron silang naranasan, mga kapatid, na kamatayan. At sabi dito sa verse 50, this is the bread which cometh down from heaven, that a man may eat thereof and not die. Na ibinabahagi ng ating Panginoon yung tinapay na ito. Sabi sa verse 51, I am the living bread which came down from heaven. If any man eat of this bread, he shall live forever, and the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world. Na ang ating Panginoon siya ang living bread na bumaba galing sa langit. Ngayon po, mga kapatid, nagse-celebrate sa labas, ang sanlibutan, na iniisip nila na ang Panginoong Hesus ipinanganak ng December 25, kung di ako nagkakamali. Tama po ba ako, mga kapatid? O 24? Ano yung tama? 25, iniisip nila. Kasi mamaya magse-celebrate, di ba, hating gabi. At iniisip nila na ang Panginoong Hesus ay pinanganak ng December 25. At nag-iisip ako, parang ano to, nagtutugma sa ipapangaral natin. Pero sa atin, mga kapatid, alam natin, sabi dito ng ating Panginoon, I am the living bread which came down from heaven. If any man eat of this bread, he shall live forever, and the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world. Diba, napakagandang regalo sa ating mga kapatid. Iniisip ng sanlibutan, tuwing December 25 lang, magbibigayan ng regalo. Pero sa ating mga kapatid, nakita natin yung mga Israelita, araw-araw sila hinuhulugan ng Diyos ng mana galing sa langit. Came down from heaven. At nawa, bilang tayo mga mananampalataya, araw-araw natin naranasan na hinuhulugan tayo ng salita ng Diyos. Amen? Araw-araw natin pinupulot at kumakain. Nawa ay nagagawa natin ito, mga kapatid, sa biyaya ng Diyos. Hallelujah. Sa verse 52, the Jews therefore strove among themselves, saying, how can this man give us his flesh to eat? Tingnan nyo, yung mga tao, ay yung mga Hudyo, sa panahon nila, hindi nila naunawaan yung salita ng Diyos. Yung pinapangusap ng Diyos. Only the elect, yung makakaunawa ng mga bagay nito. Sa verse 53, then Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, except ye eat and flesh of the Son of Man and drink His blood, ye have no life in you. Whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life, and I will raise him up at the last days. At paano po tayo, mga kapatid, makakain ng tinapay ng ating Panginoon? Whoso eateth my flesh and drinketh my blood. Ito po ay sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ito po ay pagkain natin, spiritual, mga kapatid. Kaya nawa, mga kapatid, kung gusto natin ito, maranasan, sabi dito, whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life. Alam niyo po ba, mga kapatid, sa araw-araw minsan, pag may mga bagay na mga naranasan, kahinaan, o kaya panlalamig, at minsan, ang nagbibigay sa akin ng fuel para mas sigit pa na manumbalik sa pananampalataya, mga kapatid, alam niyo po ba, yung pangako ng Diyos na eternal life. Alam niyo po ba, sa panahon ng ating Panginoon, nang siya ay nagmi-ministry, mga kapatid, meron mga lumalapit sa Kanya. Lalapit na lang, Panginoon, paano kami makakatanggap ng walang hanggang buhay? At napakaganda, mga kapatid, dahil maging man tayo
bilang mga mananampalataya ay pinangakuan ng Panginoon na tayo po ay tatanggap kung tayo ay mananampalataya sa ating Panginoon. Eternal life. At minsan, pag nagbubulay-bulay ako, ito yung iniisip ko, sabi ko, Panginoon, ito yung gusto ko. Maraming mga tao, minsan ang gusto lang, eternal youth. Alam niyo po ba yon? Na bagamat matanda na sila, anong pagagawa nila sa mga doktor, sila ay nagtitiwala sa mga pangako ng mga doktor. Baba natin yung kanilang mga muka. Para lamang maging bata yung mukha nila, mga kapatid. Pero ang ating Panginoon, sabi dito, whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life. And I will raise him up at the last day. For my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed. Taas natin. Baratsot. Sige. At sa verse 52, 51 muna, atras natin. I am the living bread which came down from heaven. If any man eat of this bread, he shall live forever. And the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world. The Jews therefore strove among themselves, saying, how can this man give us his flesh? Sa unahan pa, Baratsot, nabasa na natin pala yung kanina. Sige. At sa verse 60, habang ipinapangaral ng ating Panginoon yung mga ganitong mga bagay, sabi dito, many therefore of his disciples, when they had heard this, said, this is an hard saying, who can hear it? Bakit? Hindi nila maunawaan kung ano yung tinapay, yung pinapakain ng ating Panginoon sa kanila na flesh at pinapainom na blood. At sa verse 61, when Jesus knew in himself that his disciples murmured at it, he said unto them, doth this offend you? What and if ye shall see the Son of Man ascend up where he was before? It is the Spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Yung mga salita na ating napapakinggan, mga kapatid, ipinapangaral sa atin, nagmumula sa ating Panginoong Hesus. Sabi dito, they are spirit and they are life. Ito ay buhay. But there are some of you that believe not. Nawa, mga kapatid, wala ditong puso na ganito yung kalagayan. Na pag napapakinggan ang salita ng Diyos, tila baga ang hirap kumbinsihin. At meron akong nagustuhan na sa mga pangaral ng ating kapatid, sa ating propeta Barbanham, pag ito po ay salita ng Diyos, say Amen. Ang kinakailangan natin ay manampalataya tayo sa salita ng Diyos. Sabi dito, but there are some of you that believe not. For Jesus knew from the beginning who they were that believe not and who should betray Him. Alam ng Diyos kung sino yung mananampalataya at sino yung magtatraidor sa Kanya. At maging man sa kalagayan natin, mga kapatid, alam ng Diyos yung kalagayan ng ating mga puso. Alam niya kung sino yung mga mananampalataya. And He said, therefore said unto you, no man can come unto me except it were given unto him of my Father. At sa John chapter 6 verse 66, from that time, many of His disciples went back and walked no more with Him. Dahil po sa hindi nila matanggap. Tingnan niyo yung verse 666. John chapter 6 verse 66. Na dito pa nagkataon na many disciples went back and walked no more with Him. Pero nawa, mga kapatid, naunawaan natin. Jesus is the hidden manna. Pakibalik, Bart, sa slide natin.
na kung paano si Pedro tinanong ng ating Panginoon. Tinanong ang mga alagad niya kung sila ay aatras. Sabi ni Pedro, saan pa kami pupunta, Panginoon? Nasa iyo ang buhay. Nawa ay maunawaan rin natin na sabi ng ating Panginoon, ako ang tinapay ng kabuhayan, ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin, kailanman hindi mauuhaw. Nakita natin mga kapatid, sa literal, yung pagpuprovide ng Panginoon doon sa bayan ng Israel. For 40 years, pinaulan ng Diyos yung mana sa umaga. At pag sa gabi, nagbibigay siya ng karne para sa kanila. At alam niyo po ba, natigil lamang ito nung sila na po ay makapasok sa Promised Land, mga kapatid. Ilang taon yun na pagpupubay ng Panginoon sa bayan ng Israel. And yet, mga kapatid, masusumpungan pa rin sila sa mga murmurings. Kaya nawa, mga kapatid, ay makita natin, to him that overcometh will I give to eat of the hidden manna. Marami mga pagsubok, di ba? Tayo naranasan bilang mga mananampalataya. Iba-iba yung struggle natin. Sa mga youth, iba-iba yung struggle nyo, mga youth. Sa mga kabataan na lalaki, iba yung struggle nila. Sa mga kababaihan, iba rin. Sa bawat magulang, bawat tatay, nanay, iba-iba yung kinakaharap natin. Pero meron pangako ang ating Panginoon. To him that overcometh will I give to eat of the hidden manna. Gusto po ba natin ito? Amen. At meron po ako nakita na sa pangangaral ni Pastor Danny, napakaganda. Yung paglalarawan niya na ipinakita niya. Ito po ay yung tabernacle, yung ano tawag nito? Kasi ito yung hindi pa yung templo, tabernacle ba? Tama, mga kapatid? Nalilito ko. At ito yung tolda na kung saan yung mga priest ay pumapasok. Ito ay tiningnan ni Pastor Danny at ito ay nakuha ko rin doon sa pangangaral niya na patungkol sa Pergamian Church Age at patungkol rin sa the hidden manna. At nagustuhan ko kaya kinuha ko, mga kapatid. Meron siyang paglalarawan na dito raw po sa labas, sa outer court, mga kapatid, kung titingnan nyo sa taas, sa outer court, kasi kung makikita nyo may bakod. Dito raw po sa outer court, kung ano yung kinakain doon sa outer court, maging man dito sa labas na ng bakod, yung mga Israelita, parihas na tinapay. Kung tinawag niya nga, daily manna. Kung titingnan natin raw sa atin, ito ay live as good church member. Parang ito po ay paglarawan sa mga church member na umaattend, mga kapatid. Daily manna, yung tinitanggap nila. Pero doon naman po sa mga pastor, mga minister, mga kapatid, pagpasok nila, ay ibang bread yung kinakain nila doon. Yung mga priest, showbread. Ito po yung dosing tinapay na ito po ay kakaibang mana, mga kapatid. Live like the pastors, the ministers, mga kapatid. Pero yung hidden manna na nandun sa loob, mga kapatid, yung makakapasok lamang dito pag malinis ang high priest at napakinggan natin, once a year lang siya nakakapasok. Ito yung, dito tinago rin yung manna. Meron rin dito tinago, hidden manna. Ipinasok doon sa Ark of the Covenant. Ito po ay paglalarawan na live like Christ. Bilang tayo, mga kapatid, ay tumatanggap ng mana galing sa ating Panginoon, ang kinakailangan natin. Tayo ay mabuhay na katulad ni Kristo. Na sa panahon noon, mga kapatid, na ang nakakapasok lamang dyan, mga
high priest once a year. Pero sa ating panahon natin, malaya tayo kumain ng mana nito, mga kapatid. Yung hidden mana na ito, sa panahon natin, tayo po ay tumatanggap. To him that overcometh, will I give to eat the hidden manna. Kaya nawa mga kapatid, makita natin yung importansya ng mana na ito. Dati-rati, espesyal yung makakapasok, kakain ng showbread, para lang doon sa mga priest na papasok doon. At doon sa pinakaloob, the hidden manna. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh, will I give to eat of the hidden manna. Nais niyo po ba ito, mga kapatid? At alam natin na ang Diyos, ang ating Panginoon, pag siya'y nangako, ito'y ibinibigay niya. Ang kinakailangan natin, manampalataya tayo, at higit pa, mga kapatid, na nawa, sa kalakasan na binibigay sa atin ng Panginoon, na meron rin tayo mababasa, we are overcomer, dahil ang ating Panginoon ay siyang unang nag-overcome. Amen? Hallelujah! Sa Diyos lamang po ang kapurihan. Pwede po ba natin palakpakan ang ating Panginoon? Hallelujah! Hallelujah! Tayo po ay magsiyuko, mga kapatid, tayo po ay manalangin. Hallelujah! Hallelujah! O dakilang Diyos, aming kang pinupuri at pinasasalamatan muli sa umagang ito. O Panginoon, nagpapasalamat kami sa mana na ipinagkaloob mo sa amin. Bagamat sa bayan ng Israel, sa Old Testament, tila baga ibinigay mo to dahil sa kanilang pagmumurmur, sa kanilang hunger, kagutuman sa physical na katawan. At kami nagpapasalamat, Panginoon Diyos, dahil ang mana na ito na tinatanggap namin, ang tinapay ng buhay, walang iba kundi Ikaw, Panginoon. Kaya Panginoon Diyos, nagpapasalamat kami na nawa higit pa namin pahalagahan ang bawat salita na namin napapakinggan dahil ang bawat salita pala na aming napapakinggan, ito po ay buhay. Ito po ay espiritu. At nawa, Panginoon Diyos, ang bawat mananampalataya, magawa namin na sa bawat araw na mayroong gawain ay mapahalagahan na namin at hindi namin mapalampas ang iyong salita. Nanawa, Panginoon Diyos, mapahalagahan namin na tila baga ito po ay pagkain namin sa bawat araw na kung hindi namin ito makakain, kami magugutom. Kaya nawa, Panginoon Diyos, hallelujah, higit ka pa na gumawa sa aming buhay. At nawa, Panginoon Diyos, ibalik mo yung kalakasan na kung dati-rati na mayroong mga kapatid na masigla, masaya, na dadalo, aawit. Nawa, Panginoon Diyos, higit pa, Panginoon Diyos, na Ikaw ang magbigay ng mana na makakain sa kanila upang higit pa sila na manumbalik muli, magkaroon ng kasiglahan sa pananambahan, magkaroon ng kasiglahan sa pakikinig ng iyong salita na mas higit pa na magugutom sa iyong salita na hanap-hanapin ito. O dakilang Diyos, maraming salamat po sa araw na ito. Ibinabalik lamang po namin ang papurit pa sa salamat sa iyong dakila at banal na pangalan lamang po. Aming Panginoong Kristo, lahat ay magsabi ng Amen. Amen.